According to the French writer Voltaire, and I quote, "The most important decision that you can make is to be in a good mood." Unquote. Kaya naman, good morning sa inyo mga kamarino at syempre, good morning sa iyo, partner. Wow, good mood, ika nga. Kaya good mood sa ating mga kamarino, correct, sa ating partner na si Admiral Eduardo Santos. Good mood to you as well. Thank you. Alright, spreading the good vibes mga kamarino is really a choice. Kaya naman, kung gusto nating malungkot, abay malungkot. Eh kung gusto nating masaya tayo, masaya. Anong gusto nyong choice? Good choice. Siyempre, masaya. Alright. Alam namin na marami tayong pinagdaanan. Tough week. Yung iba, di ba? Yung iba talagang sabi, ay naku, sinukluban na ako ng langit at lupa sa dami ng problema ko. Pero hayaan na lang po natin na mag-flow yan, di ba? Lilipas din yan. Good mood tayong lahat at good vibes. Anyway, how steps to have good mood na dapat nating pinapractice everyday. Paano nga ba yun? Sige nga, steps. Okay, sige. Good mood. Sige, partner. Number 1. Mga kamarino ha. Sige. Unang-una, let's count our blessings. Yan. Very good yan. Very good. Okay. At number 2, practice kindness. Yes, correct. Pag mabait ka sa kapwa mo, babalik din sa'yo. Eh, paano naman yung iba sabi nila, ginagago na ako ng taong to. Sobra. Sumusobra na ito. Ano gagawin natin? Hindi. Ganito yan. Number 3. Kung hindi mo na kaya, let go. In other words, let go of what you cannot control. That's true. Kasi ikaw lang ang galit. Siya masaya. Ikaw nagkaka-wrinkles, di ba? Eto naman. Sige. Next, listen to your heart. Ano Tama, pa? Tama yan. Tapos, be productive, but calm. Relax lang. Ganyan lang talaga ang buhay. Ako, ito na lang ang pinakapanghuli ko sa akin, ha? Breathe. Siyempre. Inhale, exhale. Correct. Kahit hinihi ka. Pag hindi ka mag-breathe, wala na. Tapos, ang pinakapanghuli, ito na. mga kamarino, enjoy your Saturday. Because it is Yan ang Marino Day. That's correct. Kaya naman sagot namin ang inyong Sabado. Sabay-sabay tayong mag-good mood dito lamang sa first and longest running television program sa Pilipinong magdaragat. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi lang magaling sa larangan ng maritima ang mga marino. Nariyan na rin ang ating mga kamarinong magaling sa paggawa ng iba't ibang mga sining at obra. Para sa ating tampok na kwento for today, ginawang outlet ng ating kamarino ang pagdodrawing upang mailabas ang kanyang iba't ibang mga saloobin. Hello po, ako po si JP Magno, 26 years old and isang messman sa Shuttle Tanker. Bago maging messman, kinahiligan na ni JP ang pagluluto at ang pagmamahal nga rito ay nagsimula sa kanyang mga magulang. Yung father ko po, mahilig po talaga siya magluto. Tapos in the long run, parang yung mother ko natuto na rin po magluto hanggang sa mga occasions, nagluluto na rin po. Sila na rin po nagluluto. Parang na-adapt na. Kung ang pagluluto ay nasa dugo na rin ng kanilang pamilya, gayon din ang pagiging isang marino. Kung kaya't siya man ay nagtapos ng kursong HRM. Naengganyo na rin siyang sumunod sa yapak ng kanyang mga kapamilyang marino. Isang father ko po kasi is chief cook din po sa barko. And sa mga sa father side po, yung mga cousins niya, mga kapatid niya, si Ferrer din. So sabi ko, why not try? Yun. Buhat ng mga paghihirap na dala ng pagiging isang marino, kanyang nagagamit ang kanyang pagiging isang artist o manlilikha upang maging creative outlet. Ambivert po kasi ako.
Yung minsan gusto kong mapag-isa, minsan gusto ko rin makipag-socialize. Sa part ng pagiging gusto ko yung mapag-isa, doon ko po natutunan yung pag-draw kasi doon ko po nabubuhos yung emotions ko na tapos nagiging outlet ko po siya. Doon po ako nakakapag-explore ng iba't ibang medium sa pag-draw hanggang sa naging hobby ko na po siya until now. Ang hilig ni JP sa pagguhit ay nagsimula noong bata pa lamang siya. Ang bata po kasi maraming pinapanood mga cartoons. Tapos doon ko lang din po naisipan na why not gayahin yung mga cartoons na napapanood ko. Tapos uso pa po dati yung sa may DVD, yung mga printed na posters ng cartoons. Tapos doon ko po sila kinokopya. Very supportive po yung parents ko pagka kunyari gusto ko ng isang art material na ganito. Sinusuportahan naman po nila ako. Even sa mga contest ko, I had my first award when I was in kindergarten, the best in drawing. Realism ang matatawag na forte ni JP. Dito ay marami na siyang medium na nasubukan, pati na rin ang palaman. Yung palaman po, na yung recent lang po kasi yung bago ako sumampa ng barko, naka-quarantine po kasi ako noon. Tapos yung condiments ng food na sinusupply sa amin sa hotel, yun po yung tinry kong gawin kasi wala po ako masyadong dalang art materials that time. Sabi ko, why not try this mga condiments? Tapos ayun po, pinopost ko sa Facebook hanggang sa na-discover po ng local radio station sa amin. Ayun po. Tapos pagdating po sa may barko, kinontinue ko lang po siya hanggang sa notice po ng ibang social media. Sa kanyang paggawa ng food art, laki ng imahinasyon ang kanyang inspirasyon kahit na sa maliliit pa man na canvas. Madali siyang imaginein kasi as an artist po, parang makulit yung imagination, na-imagine mo yung kung ano yung gusto mong gawin. Sa una, tinry ko sa may tinapay, sobrang hirap kasi sobrang liit ng details, gamit mo pa yung tooth. So, pagtsaga lang po talaga siya. Siguro po doon sa part ng paggawa ko ng mga cakes or pastries, doon ko po na-apply yung artistry na kung ano mang meron ako. Parang doon ko po na-apply yung passion ko sa profession. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paggawa ni JP ng mga obra. Itinuturing niya na rin itong mahalagang bahagi ng kanyang buhay bilang isang marino. Yes po, hanggang ngayon po. Kasi parang libangan na rin po kasi talaga sa akin yon yung paggawa ng arts. And parang hindi na po talaga mawawala sa akin. Malaking tulong po yung paggawa ko ng arts dito sa pagbabarko po. Kasi alam mo naman natin lahat na yung buhay sa barko hindi madali. Homesick talaga yung isa sa mga kalaban natin. So, as panlaban ko sa mga boredom, sa kalungkutan ko, or something na nararamdaman ko, binubuhos ko lang po sa paggawa ng artworks. As what I have said earlier, ito yung isa sa mga outlet sa mga nararamdaman ko. At libangan ko po talaga ito. Sa kwento ni JP, makikita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng productive na libangan habang on board. Yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang hobby sa isang marino is yung ma-separate mo yung feelings mo sa nararamdaman mo personally sa kung ano man yung nangyayari sa my work. Kasi mahirap yung dala-dala mo sa work mo kasi dito lang kasi talaga tayo nag-work sa mismong barko para malibang din yung sarili mo at especially sa mga pamilyado, mga marino, yung libangan mo lang talaga dito sa barko. Para sa mga kapwa niya mandaragat, ang nais niyang sabihin ay unang-una po sa lahat, yung sasabihin ko po is safe sailing, ingatan po yung sarili natin palagi. Ang masasabi ko lang po siguro, yung hanapin lang po siguro natin yung something na interesting para sa atin para malibang-lib po tayo sa onboard. At para naman sa mga kapwa niya artists, para naman po sa mga kapwa ko artists ngayong National Arts Month, continue lang po sa paggawa ng arts, continue lang po sa pag-explore sa art world kasi hindi lang po ito nakakatulong sa ating sarili, nagiging inspirasyon din po sa ibang tao and para na rin po sa mga opportunities na magbubukas in the future. Happy National Arts Month!
Hindi natigil ang pagmamahal ni JP Magno sa sining kahit siya ay nakasampa na sa barko. Ito ay yumabong palalo at sa makulay na buhay ng sining, nagbakas ang mundo ni JP para malibot ang walang pating na posibilidad na naibubuo ng kanyang pagiging malikhain. Sa aming pagbabalik, ating malalaman ang tungkol sa isang organisasyon na ang layunin ay umusbong ang kapatiran. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls, committed to a greener and more sustainable future. Yan ang pangako ng SM Supermalls. With 45 solar energy systems installed sa iba't ibang mga SM malls, asahan na sa mga susunod na buwan ay fully operated by solar energy systems na ang pinakamalapit na SM mall sa inyo. SM cares and loves Mother Earth and supports the Philippines' green transition. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa ngalan ng pakikipagkapwa, ang matatag na diwa ng kapatiran ay hindi nawawala. Dito sa Pilipinas, isang non-profit organization ang nagpapanatili ng prinsipyong makapaghatid ng makataong serbisyo sa pamamagitan ng kapatiran ng kanilang mga miyembro. Yan ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Mga kamarino, ang ating panauhin ngayong araw na ito ay hindi masyadong malayo sa mga kamarino natin dahil siya po ay isang pamangkin ng marino na kapitan. At hindi lang yan, kamuntik-muntik na talaga siyang maging marino. Pero ngayon, siya po ang RGL or Regional Governors League Chairman. Walang iba kundi si Chairman Jensen Torica. Ikaw ba ay marinong-marino sa puso? Sa puso at sa isip. Oo. Yes. Dahil nakatira ka sa Siemens Village, Yes. diba? For quite a long number of years. Yes, yes. So ngayon, mga kamarino, kasama na natin yung The Fraternal Order of Eagles Philippines, Eagles Inc. Kaya nga naging RGL chairman na siya, imagine. Pero ang tanong ko muna siguro ganito, itong The Fraternal Order of Eagles Philippines, Eagles Inc., ang pagkakaalam ko, ito yung pinaka-first born Philippine Fraternity Order. Tama ba ako? It's the first Philippine-born fraternal socio-civic organization. Wow! Unang-una sa Pilipinas. Yes, kasi yung iba, ano lang siya, fraternity. So wala silang socio-civic na angle. So yung Eagles, meron talaga siyang, it's anchored on service through strong brotherhood. Kaya meron tayong matinding pagnanais na maglingkod. So yung iba kasi fraternity lang, 'di ba? Merong hindi magandang connotation yung fraternity. Yun, gusto ko itanong baka mamaya sugod mga kapatid, Yes. 'di ba? Fraternity 'di ba? Pero hindi siya ganoon. Yes. Dito we make sugod all the time. Kapag may bagyo, we make sugod. Kapag may nasunugan, we make sugod to help. Oo. So,
ang pagkakaalam ko rin mula sa research ay 7 ang founders ninyo. Yes. 1970 plus pa. Diba? We have 7 founders. 7 founders. Yes. Okay. So, itong 7 founders, sila mismo ang nagtayo. So, nagsimula ng 7, ngayon ilan na ang miyembro ninyo? From 7, we are now approximately 6 to 7 million members Wow, grabe worldwide. naman. Pero, bakit ka naingganyong pumasok? Nainganyo ako kasi during the time, pandemic, walang masyadong ginagawa sa bahay. And then, ang Eagles, mapapansin mo, kahit na pandemic times, talagang grabe, tumutulong, bumibili ng mga PPE, pinamimigay sa mga hospital, mga mask, everything, lahat. Pati yung mga sa baryo na hindi kayang dulong lugar sa Pilipinas na hindi kayang puntahan ng gobyerno, yung Eagles ang pumupunta dyan. Kaya ang tawag sa Eagles during that time is the first responder. So, every time may calamity, may problema, Eagles yung nauuna dyan. Laging may Eagles. So, ibig sabihin, talagang service kayo. Ano naman ang difference nito sa ibang mga organizations, sa ibang mga fraternities? Anong diferensya? The other fraternities, well, I cannot speak for them, no? But as far as I know, they are more on brotherhood lang. So they are not into service. O yung iba naman, service lang. Yes. Yung iba naman, brotherhood lang. So kayo, service, Strong brotherhood. through strong brotherhood, talagang merong strong brotherhood. Yes. Pero yung fraternity nyo, hindi naman nakakatakot yun. Hindi naman, hindi naman. Bawal ho ang hazing, ha? Oo. Yes. Wala kayong hazing. Wala tayong hazing sa ating fraternity. What we have is the indoctrination. So we indoctrinate all our members to do good and to be a better person. I love that. To do good and to be a better person. Okay. Alam niyo po kung bakit natin siya nakasama ngayon. Bukod sa siya po ay pinalaki ng isang kamarino natin. Ang dami na po kasing mga kamarinong Eagles. Nagugulat ako, ay, Eagles daw siya. Ay, Eagles daw siya, Eagles. Kaya po na-curious tayo kung ano nga ba ang kanilang organisasyon. Ngayon, Jensen, Chairman Jensen, ang tanong ko, ano ba yung pinaka thrust nyo ngayon, aside from pagtulong, ano yung mga priorities ninyo? Ang objective ng Eagle kasi very simple lang talaga. Talagang tumulong lang yan. So, siguro, yung na-attract natin yung mga marino na mag-join sa Eagles. Kasi di ba pagka marino ka, talagang grabe yung sakripisyo mo. You go abroad, nagpapakahirap ka dyan, tinitiis mo lahat yan. So, paano nga ba maging miyembro ng Eagles? So, number 1, dapat ay medyo para kang si FPJ. Dapat marunong martial arts? No, Ganon? dapat mabilis kang bumunot. Okay. Kasi dito sa Eagles, Teka muna, bumunot ng ano? bumunot ng tulong. Tulong. Yeah. Ayun. So, kapag ka merong... ako doon sa bunot Baka mamaya iba yung bunot. Kapag sige. merong kailangan, yung ating mga kapatid o mga kababayan, dapat mabilis kang bumunot. Kaya ka nag-aagila is para tumulong ka. So you should expect nothing in return. Yeah. Expect nothing in return. And more service. Yes. Yeah, I like that. Anyway, marami siguro kaming makikitang mga activities ng Eagle in the next succeeding weeks. Nakakatuwa kasing makita yung mga serbisyo na naibibigay ninyo. And what is your message to everybody, Chairman Jensen? Sige nga, anong mensahe mo para sa lahat ng Pilipino? Well, my message is for us to continue doing good and be happy with what we are doing. Kasi kung masaya ka sa na tumutulong at masaya ka na gumagawa ng mabuti at hindi ka nag-expect ng something in return, ang ating God ang bahalang magbigay sa iyo ng more blessings. Okay. And sa mga kababayan naman natin na hindi miyembro ng Eagles, anong maaasahan nila sa Eagles? So, yung pagtulong po ng Fraternal Order of Eagles ay talagang bukal sa puso po yan.
At talagang kung nasan man kayo, basta sa abot po ng aming makakaya, ay tutulong po ang TFOE. Yon. And with that, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming programa. And of course, kami rin natutuwa na may mga katulad ninyo na handang tumulong sa ating mga kababayan. Kaya maganda yan yung tao, gobyerno, at mga katulad ng Eagles, sama-sama na tumutulong sa ating lahat. Maraming salamat sa iyo muli. Of course, our RGL Chairman Jensen Turica. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much for Salamat. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Committed to a greener and more sustainable future. Yan ang pangako ng SM Supermalls. With 45 solar energy systems installed sa iba't ibang mga SM malls, asahan na sa mga susunod na buwan ay fully operated by solar energy systems na ang pinakamalapit na SM mall sa inyo. SM cares and loves Mother Earth and supports the Philippines' green transition. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kamarino, our ocean, our obligation, our opportunity ang tema ng isasagawang World Maritime Day ngayong 2025. Ito ay inanunsyo ng International Maritime Organization o IMO kasabay ng matinding call to action upang pangalagaan ang ating mga karagatang yaman sa kabila ng 80% na transportasyong nagaganap sa dagat. Hinihiling ng IMO na ang mensahe ng kanilang kampanya laban sa maritime pollution ay hindi lamang matigil sa pagdiriwang ng World Maritime Day, kundi hanggang sa mga susunod pa na taon. Kamakailan lamang ay naglabas ng datos ang International Transport Workers Federation o ITF tungkol sa year-by-year na pagtaas ng mga inaabandonang mandaragat sa buong mundo, kung saan ang nakaraang taong 2024 ang may inuulat na 87% na pagtaas kumpara noong 2023. Ayon sa ITF, 3,133 na mandaragat ang inabandona noong 2024 kumpara sa 1,676 na mandaragat noong 2023. Itinuturing na abandoned seafarer ang isang mandaragat kung siya ay nakararanas ng ilang buwang unpaid wages, extremely poor onboard conditions, inadequate food and clean drinking water, long periods of work without proper rest. Sa kasamaang palad, iilan pa rito ay abandonado sa gitna ng karagatan ng mga buwan o iilang taon. Ayon kay Stephen Cotton, General Secretary ng ITF, ang nakikitang solusyon ng kanilang federasyon sa mga ganitong sitwasyon ay ang mas maayos na regulasyon, implementasyon at accountability mula sa mga gobyerno. Sa kanilang inilabas na press release noong February 12, 2025, malugod na inanunsyo ng Pag-ibig Fund na humigit kumulang 90,000 miyembro na ng ahensya ang kanilang natulungan sa pagbuo ng kanilang mga pangarap na bahay sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund Housing Loan noong nakaraang taon. Sinigurado ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn C. Acosta ang kanilang patuloy na pagtupad sa mandatong
makapag-abot ng affordable home financing para sa bawat pamilyang Pilipinong nangangarap na makabuo ng kanilang sariling tahanan. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. GCash, SM Supermalls, committed to a greener and more sustainable future. Yan ang pangako ng SM Supermalls. With 45 solar energy systems installed sa iba't ibang mga SM malls, asahan na sa mga susunod na buwan ay fully operated by solar energy systems na ang pinakamalapit na SM mall sa inyo. SM cares and loves Mother Earth and supports the Philippines' green transition. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space, where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate. Saturday has always been a learning adventure, mga kamarino. Lalo na't nakasama namin kayo dito nakatutok sa Yanang Marino. Tama. Kaya naman, Admiral, bawat istorya ay talagang hatid sa atin ang pagkatuto at pagtuklas sa mundo ng maritima. Hindi lamang impormasyon, kundi entertainment na rin. Merong sports. Health, at syempre, napakarami pang iba. Ika nga, Jack of all trades. Dahil mga kamarino, we believe that that is what you deserve. You deserve to know all about and everything and anything about the maritime industry. That's correct, partner. And we serve you not one, not two, but every variety of topics every Saturday. Every Saturday na siguradong may kabuluhan at kahalagahan sa buhay nating lahat. Kaya wag na ring malulungkot mga kamarino ha, na nakasakay sa barko. Abay, kung ilang beses nyo nang hindi nasusubaybayan ng Yanang Marino, ay okay lang yan. Dahil pwede nyong mapanood ang Yanang Marino at iba pang mga episodes namin. Basta i-type nyo lamang po ang www.ptv.ph para sa live streaming. At mga kamarino, huwag nyo pong kalimutan, i-like kami sa aming Facebook account. At syempre, saan pa mapapanood? Mapapanood ninyo sa mga libreng kopya ng DVD. Makukuha po yan sa Amusup Seaman Center. Dito po mapapanood nyo ang mga nakaraang episodes at meron pa mga ibang aral na mapupulot ninyo. Ayan. So, libre yan. Makikita nyo yung mga kamag-anak nyo. Minsan baka magulat kayo, ha? Baka pati kayo. Baka nung kayo nandito nandun. kayo. Oh, di ba? You're a star. Okay. So, Paano? Keep calm, stay anchored mga kamarino, and see you next week. But for now, anchors away. bye. Bye-bye.